Ay, magandang hapon po. Ito naman po, bali tatlong sunod-sunod na live tayo. At sa ngayon naman po, ang ating pag-usapan ay yung health center plunder na ginagawa ng congressman ng Zamboanga City. Ang pag-usapan natin ngayon ay si Deputy Speaker, Majority Floor Leader ng House of Representatives na walang iba kundi si Manix Dalipi. At ito, tingnan natin yung kanyang pagyayabang. Ang kwento po nito, nagyayabang siya na 4 na super health center ang ginawa niya. Pagkatapos sa mga health center niya po ay wala man lang nurse, wala man lang midwife, wala man lang doktor, at higit sa lahat, puro budiga, ginawang budiga ang mga health center sa Zamboanga City. Dito po napunta, isa po ito sa pinakamaraming nanakaw sa pera ng pamahalaan. Itong si Manix Dalipi. Kasi assistant siya tauhan siya ni Romualdez, at kumita na malaki ito sa pagpapaperma, pag-initiate, pagpapangulo sa pagsampa ng impeachment na reklamo laban kay Sara Duterte. Lumalabas po sa ngayon, baliwala lang ang katotohanan na nagsampa kayo ng kaso na ang nagsasampa ng kaso ay sobrang kurap pa. Si Sara Duterte, hinahabol nyo. Magkano lang hinahabol nyo? Tapos inyo, bilyon-bilyon ang kinabulsa ninyo. Sa mga kasamahan mong congressman ay kumita ng 150 million bawat isa. So lahat po ng pumirma sa impeachment ni Sara ay may presumption of regularity na nakatanggap ko po kayo ng tinatawag na 150 million. Ito, tingnan natin itong congressman ng Zamboanga City na siyang majority leader sa House of Representatives sa pagpapatalsik kay Sara Duterte. So ngayon, sa impeachment. Ngayon, ito siya. Nagpapagawa daw siya ng 4 na super health center sa Zamboanga City. Huwag nyo na iboto to. Kawatan ito numero 1. Tapos ang ginawa niya, saan ka makakita? Health center na walang laman, puro bodega. Anong klaseng ito health center? Walang doktor, walang nurse, walang midwife, wala kahit sino bang tauhan na tao na gumagalaw. Anong klase ito? Manix? Manix. It's a Manix Monday. Parang ganun ang nangyari. So ito ngayon, tingnan natin si Manix Dalipi na nagyayabang. Ito. Tingnan natin ang pagyayabang niya. Pakinggan nyo na maigi. Apat na super health. Yan, si Manix Dalipi, yung sa kaliwa. 4 na super health center. Apat na super health center. Kita 3. El uno, talyan na Barangay Sangali. Ang una sa Barangay Sangali. Zamboanga City Family Super Health Center. But look at this now. Todo mga gamit taki afuera. Mira ustedes. Takio kalayata, no? It costs millions and millions of pesos. Okay? Accordingly, no hay agua, no hay luz. Walang ilaw, walang tubig. Okay? But the conference room, mira ustedes, bodega. Bodega ya Yung mga super health center, bodega. Always supposed to be. No hay luz, iskuro. Taki lang el mga kama, taki el mga beddings. Okay? Hindi ba yan turnover yaste el national government from DOH September 2023 pa na turnover. It is not the responsibility of the local government. May agwa. Kilaya usa. May agwa. Este tamira yo, yadali lang timira cuando opening, como inauguration, como cutting ribbon. Pero después con ese, no hay masya. Okay. Aquí man el mujer tapari, akita akusta, aquí el disuyo dos pierna. Pero mira ustedes el kisame. No hay pausa. Hindi pa nagamit No hay Sira na pausa. yung kisame. Talon-Talon Super Health Center. Sa Super Health Center. Abandonado. They always say, Dalipe cares. Is this how they care for the city? Why sila keber? They don't care. Yan ang salita na sa bangin nyo. Ginawa nila sa City Hall. Yung pagpunta namin sa March 28, pinabayaan, abandon, they don't care. Out of order ang Dalipe administration.
O yan yan po ang isa sa ang nag-sponsor ng impeachment laban kay Sara, si Majority Leader Manix Dalipi. So ngayon, Manix Dalipi, no I care. You don't care. Ano to Manix Dalipi? It's another Manix Dalipi. Anak na witch. Okay. So ngayon, hanggang dyan lang po ang ating maiksi lang po ang ating expose laban kay pero Super Health Center ang tawag. Kayo mga Sambuangueño, mga Chabacano, bakit naman nagbit-bit kayo? Nagtulong pa kayo para nakawin ang pera ng buong Pilipinas? Bakit nagpadala kayo ng congressman na magnanakaw? Sana hindi niya iboboto yan kasi nagpapadala kayo sa bansa, sa House of Representatives ng isang congressman na walang gagawin kundi nakawin ang pera ng buong bayan para ipapagawa ng Super Health Center na 4 na Super Health Center na hindi man lang gumagana. Health Center na walang doktor. Health Center na walang nurse. Health Center na wala man lang mga barangay health workers. Health Center na wala man lang midwife. Ano ba yan? Ano ba yan? Kahit man lang ang makikita natin doon, puro man lang gamit ng at wala man lang walang nag-ooperate. Anong klase yan? Tapos sabihin, no ay tubig. Walang tubig. Oh, yan ngayon, ibig sabihin kasi sa Chabacano, ang wala ay no ay. Oh. Ang tubig, agwa. No ay agwa. Oh. Anong klase ito? So, buenas tardes, Sambuangueños, Sambuangueñas. El Esperanza in la mano, in el mano, sa inyong kamay ang kinabukasan. So, hanggang dyan lamang at patawagan ulit kay Manix Dalipi. Manix Dalipi, kung kailangan, sagutin mo ito, plunder po yan. Dami-dami, 4 na health center. Hindi ako maniwala na hindi aabot ng ng 50 million ang gagastos yan. Kung 50 million ay plunder po yan. So ngayon, bakit si Sara Duterte lang at saka ibang mga tao na kalaban nyo ang binabanatan nyo? Bakit yung sarili nyo ay hindi nyo binabanatan? 2023 pa yan. Tinurnover, wala ba lang doktor? Anong klase? Saan napunta yung pera? No ay kwarta? No ay dinero? Wala ng kwarta? Anong klase ito, Manix Dalipi? Manix Dalipi, dapat ikaw ay bibitayin ng patiwarek. Sa mga Sambuangueño, huwag nyo nang iboto yan, mga Dalipi na yan. Isa rin yan na ang mga kawatan. Pinaka na alaala kong yung mga sikat na Sambuangueño noon na lumaban kay Marcos. Hindi ko na nakita kung naalala ko, hindi ko maalala ang pangalan, pero kayo mga Sambuangueñas, kayo po ay isang front ng Pilipinas papunta sa South, papunta sa Malaysia. So dapat ipakita din yung kagandahan ng Zamboanga. Diba? Zamboanga Hermosa. So, ngayon, paano ngayon yan? Manix Dalipi, ang tawag dyan na bang Arubo. Ano bang ibang mga tawag sa mga kriminal sa Espanyol ng mga kawatan kagaya ni Manix Dalipi. Kawatan numero 1, kawatan. Kawatan, ingatan ang inyong kawatan. Kawatan, ingatan si Manix. Kawatan, iwasan si Manix. Kawatan, huwag iboto si Manix. Kawatan. Mga kapwa ko, mga naghangad ng magandang pamahalaan, isa na rin ito sa huwag iboto, si Manix Dalipi. At yung may kasama pa dyan sa mga Dalipi. Mga tulunggis nga to, mga tao ito ni Tambaluslos eh. So yan po ang gobyerno ninyo na binuto ninyo. Yan po ang gobyerno na pinayagan ni BBM, hindi man lamang binito yung mga ayuda-ayuda. Anong klase kay si Bongbong Marcos? We must bring down Bongbong Marcos. You must be impeached. Problema lang, kulang tayo sa Kongreso. Kaya hinihimo ko po ang mamamayan na magboto kayo ng bagong congressman ng mga
hindi politiko, yung mga bagong mukha. Kasi sila po ang ating aasahan sa pagsasampa ng bagong impeachment laban kay Bongbong Marcos. So, ito naman, ang sa impeachment naman ni Sara, inaasahan ko na magiging showdown yan kung sino ang mananalong senador. Kung mananalo mga senador na papabor ka sa mga Duterte, hindi ma-impeach si Sara. Kung mananalo ang mga presidente pag na mga alyansa, hindi tayo makasiguro na ma-impeach si Sara. Bakit? Mga puro kwarta-kwarta yan eh. Pero malamang ma-impeach si Sara dahil maraming kwarta si BBM. Gagamitan niya ng kwarta yan. At saka dapat sana, mamili na kayo mga senador na talagang punto por punto, ebidensya por ebidensya, titignan, hindi pa siya politiko. At makikita niyo yan sa mga politiko na mga congressman na tumatakbo, congressman, kundi yung tumatakbo pa senador na mga sa tingin ko ay reputasyon ay mataas, kagaya ni Ariel Quirubin, kagaya ni Heidi Mendoza. Yan lang muna, no? Tapos si Attorney Luke Espiritu, fighter na para sa mga trabahante. Ganon din si Attorney Sani Matulak. So, ladies and gentlemen, kayo na bahala po. Nagmamadali lang ako kasi malapit ng eleksyon. Okay? So, vote straight, sabi ni Tisa Miguel. Okay, magandang hapon po sa lahat. Buenas tardes, Sambuangueños, Sambuangueñas.